Mga kapatid, maaliwalas na po itong panahon. Kaya po nagdatingan na itong mga sasakyan na ito, mabuti na lang. At nakarating pa itong, ano ba to, Gerald? Ford ano to? Ford Ranger. Naka-steel bumper. Pero balita ko, may problema din daw ang transmission nito. Mahina daw po sir humatak. Mahinang humatak. Pero ang pinakamatindi, nako, buti na lang nakita ni Gerald. Ito maingay. Ang unang findings, injectors. Pero sobrang ingay. Pwede ba nating pwede mo bang i-start? Kahit konti lang, paandarin natin para makita nyo kung ano ang problema na nakita namin dito at ipapakita po namin sa inyo. Baka mamaya ma-experience nyo to. Sana wag maputol. Kaya sandali lang natin papaandarin. RJ, tutok mo rito. Ayan. Sige. Ayan o. Kita nyo po yan. Ayan o. Okay, patay mo na. Nakakatakot. Kaso yung sirang belt, umiikot eh. Pwede mo bang pitik-pitikin? Tingnan ko lang kung nasaan yung sirang belt. Ito, dito. Okay, ito mga kapatid sira na yung tensioner. Ayan. Sira na tong mga tensioner bearing na to, lalo na to, pumapalo. Ayan sirang-sira Wala nang laban yan sir. Ganin mo nga na screwdriver. Kahit po kamayin mo na lang. Kaya ba? Mainit eh. Oo. Ito si Gerald, tumitiran na rin ng Ford. Marami nang tinira to eh. Gustong-gustong makarating sa Saudi. Tatalunin daw niya si Junjun eh. Start mo ulit. Ano mo lang? Pitikin mo lang konti. Okay, pitikin mo lang. Para makita mo lang. Pitikin lang natin. Pero dito mukhang maluwag na tong 14 na to eh. Ayan. Sandali ayan na, okay na pinapitik natin ng konti Tingnan nyo mga kapatid. Sirang-sira itong tensioner Ngayon, yan yung naririnig yung ingay na pumapalong ganun. Tingnan mo Geraldo. Yan na. Wala nang laban. Wala na. Tapos mga kapatid, mapuputol na tong itong timing belt. Ayun may na nga dito Ayun. Kasi ito yun sir, nadurog yung spring. Nadurog yung spring nun sa tensioner. Ayan Ngayon, maswerte pa po ito. Kasi po, kung hindi ito nadala dito, sigurado mapuputulan to ng timing belt. At iyon ang pinakamalaking gastos. Ford Ranger, ang mahal po ng pyesa nito. Kaya ngayon, ang gagawin, Gerald, ano gagawin? Palit po tayo ng timing belt. Timing belt, na natin itong tensioner, dalawa, saka yung idler. So, idamay mo na rin yung mga, yung mga fan belt na yan. Ito rin sir. Wala na rin yan eh. So, ngayon ito, wala pa tayo doon sa issue ng transmission. Dito lang muna tayo sa engine. Tapusin po muna natin. Tapusin mo muna kasi hindi mo to pwedeng i-road test ng ganito ang status nito. Pag natanggal mo tong mamaya, itong timing belt, dalin mo sa akin para ma-shoot pa natin yung sira. Basta ito mga kapatid, tingnan nyo yung himulmul Ayan na. Nagribaban na lahat Tindi Nakausap ko po yung may-ari nitong Ford Ranger po na ito. At ayaw po niyang pumayag na may problema na yung kanyang tensioner sa timing belt. Kasi sabi po niya, katatap overhaul lang daw po nung kanyang Ford Ranger na yan 4 months ago. Pero wala tayong magagawa. Nakita niyo po sa video na talagang may problema at putol pa nga pala yung tornilyo. Ngayon ito po, papakita ko po sa inyo kung ano ang nangyari matapos naming kalasin ito. At napapayag ko na rin po yung may-ari na simulan nang gawin at kalasin na itong tensioner at papalitan na po ito ng bago. Okay mga kapatid, ito. Natanggal na ni Gerald itong tensioner. Sirang-sira ito kasi dapat ganito yan. Ayan Ayan, dapat ganyan yan. So may portion nitong bakal na to na durog. Hindi makikita sa cover Hindi po. Ayan, dapat ganyan yan So may nadurog dito. Ayun kitang-kita naman May nabaak na portion ng bakal. Ngayon, ang malaking issue dito, hindi ito kasi ito mabibili mo to Diba? Ito, lustre Saka ito sir. Oo. Yung mahawak dito. Ito. Mahawak dito. Oo. Putol. Naputol yung tornilyo. Naiwan sa loob. Ayan, putol yung tornilyo nasa loob. So, mag-i-ease out pa tayo niyan. Tanggalin na lang natin tong bakal na tong portion.
Hindi naman ito dinilikitan ng welding. E di ang gagawin mo, pagkakalas mo nito, ang dami mong kakalasin, pati itong mga kranahin na to. Kakalasin yan. Ngayon mga kapatid, ito itong sasakyan na to, mga 3 buwan pa lang yata, nung pinalitan ito ng tensioner. Ito kapapalit lang, kaya nga sabi nung may-ari, bago yun eh. Magdududa talaga yung may-ari. Oo, sabi niya bago yun eh, hindi pwedeng masira yun. O ito na, kinalas na namin. Kaya nga ito, pinahinto ko eh. Sabi ko, hinto mo muna. Ang hirap kasi nung napagbibintangan pa tayo eh. Diba? So, binidyo ko, pinakita ko sa kanya, saka pa lang siya naniwala. Eh, yung palang may marinig ka na ganong klaseng ingay, iba na yun. Kaya, Sir, hindi natin tinest drive na... oo, tanggalin mo na nga ito, pakita nga natin yung ano. Sa atin paabutin. Oo, sigurado. Sa atin ang bagsak ng sisi nito, kung hindi natin to nakita kagad. O ito, ayan o. Ayan o. Kakakalas lang. Tapos, meron ako nakitang bake, ayan o. Okay, ito pa o. Ayan. Tapos dito pa. Ito pa, another nakakapagtaka. Kung 3 or 4 months pa lang ito nung ginawa, kita na to, hindi naman mangyayari sa loob ng 4 na buwan yung na talagang luma na yung yung timing belt eh. So sa may-ari nito, kung nasaan ka man, alam ko mapapanood mo tong vlog. Hindi ko naman pinakita plate number kaya hindi na nila malalaman kung sino may-ari nito. Tayo na lang dalawa magkakaintindihan dito. Sira talaga bro, itong tensioner mo. At yung ikot niya, sayad na sayad talaga. Kaya napakaingay. Tapos, meron ka ring problema dito sa thread nito. Kaya ito ay papadaanan din natin ng top. O yahan top natin yan para matanggal yung mga ribaba na yun. Kung hindi, sisirain din yung natitira pang thread na yan. So Gerald, kakalasin mo lahat to. Kalasin po natin itong granahe. Oo, kalasin mo lahat para yan. Matanggal to. So dapat pag kinalas mo yan, hindi ka rin mawawala sa timing. Diba? Tapos yung mga makikita mo pang problema, isuggest na natin dun sa may-ari para isang gawaan na lang. Kung naputulan siya ng timing belt, nako, doble. Napakalaki ng problema. Ayan ito pa pala. Ito yung spring niya. Meron ka pa napulot na spring, di ba? Ito yung naputol. Ito. Nagkadurog-durog na po. Ayan, ito yun, yung karugtong niya. Ito yung spring na to. Tapos nakapasok pa pala to sa loob. Ayan. So mga kapatid, hindi naman natin sinasabi na ito na pagpraktisan. Ang problema dito, nakikita ko, nasobrahan ng higpit. Malakas ang katawan. Kaya naputol yun. Dahil sa naputol yung tornilyong nakakapit dito, nasaan yung isa? Yan. Dahil sa naputol yung tornilyo na nandito, ito yan. Ayan, nakaganyan yan. E di naputol yun dito, wala nang humahawak. Ito ay nasobrahan ng higpit, naputol. So ngayon, hindi ko alam kung alam na niya nung naputol to, sinara na lang niya dahil malaking trabaho eh. Pinadala na lang niya. At ito na, lumabas na, rumisulta na yung problema after 4 months. Ito na, nandito na sa amin. Kaya wala tayong magagawa. Tayo na naman ang bagsakan, ICU na naman tayo. So kaya mo na to. Patunayan mo ngayon dyan sa mga taga-Saudi na ito kaya mo. Kaya to? Kaya yan. Pag nasimulan ng Ford, puro Ford. Kaya po may dumating na Ford Everest at ito po ay sa kaibigan kong piskal. Si Piskal Eranio Prado. Ayan, PD4 po siya, diyan po sa lokal ng SSS Marikina. Ngayon, ang problema niya, sa tuwing matatraffic po siya, lalong-lalo na dyan sa EDSA, tumataas yung kanyang temperature, umiinit yung kanyang makina. Ang una kong tinignan ay itong thermostat valve. Ayan. Kaya po ito ay itetest natin sa pamamagitan po na magpapakulo ako ng tubig dito sa ating kusina at kailangan pag dumating na doon sa 82 degrees Celsius, yun po yung temperatura na dapat bumukas na itong thermostat valve. Ngayon, kung hindi siya bubukas sa 82 degrees Celsius, yun nga po yung nangyayari kaya attorney na kapag na-traffic na siya ng husto, ay nag-overheat na siya. Titingnan po natin kung ano ang nangyayari dito sa thermostat valve, kung siya ba ay may problema, kung siya ba ay depektibo na, or baka merong ibang problema doon sa cooling system ng Ford Everest ni Piskal Prado. Mga kapatid, sinusukat ko yung temperatura nitong pinapakulo nating tubig. Ayan. Ngayon ay nasa 63
degrees Celsius na po tayo. 65, ayan, pataas ng pataas kasi gumagana naman yung ating stove. So pag kumulo itong ating tubig, dapat yun ay sa 100 degrees Celsius, yun po yung boiling point. Pero ito pong ating thermostat valve, nakalagay po dito ay 82 degrees Celsius. Ayan, no? So dapat pagdating na 82 degrees Celsius, ito po ay bubuka na. Ayan. Pagbuka po nito, napakatigas oh. Saka pa lang po dadaloy yung ating coolant doon mismo sa loob ng radiator. So ngayon, ilalagay ko na ngayon dito yung ating thermostat valve. Ayan. Aha, kita ba? Mukhang malabo ah. Okay naman? Okay. So dapat yung ating thermostat valve, pagdating ng 82 degrees Celsius ay bubukas na. So dito, ang ating nakuha na temperatura ay narito na po tayo sa 68, 69, 70, 72. O ayan, no? Malapit na po tayo. So pag kumulo ang ating tubig, yan po ay nasa 100 degrees Celsius na. Yun po yung boiling point. So dapat ito, pagdating ng 82 degrees Celsius, ay mag-o-open na po yung thermostat valve. So tingnan natin, nasaan na tayo? 72. Ayan, nasa 74, 76, 78, 79. O kung tutusin, ano na to eh? Ha? Malapit na dapat bumuka. Teka, patong ko lang dito. Yun. Okay, nasaan na tayo? 69, 72, 74, 75, 76, 77. Ang tagal, no? Ganito umiinit yung coolant sa ating radiator, doon sa ating cooling system. Kaya kung walang magpapalamig dyan, kung walang blower, kung walang clutch fan, no, na magpapalamig doon sa ating radiator, tuloy-tuloy yung pag-init ito. Ayan, mga kapatid, 82 degrees na po. So dapat ang ating thermostat valve ay bumukas na. Okay, tayo po ay nasa 80, 84, 85 degrees na. So dapat bumukas na yung ating thermostat kasi kung hindi mag-overheat tayo. Pero yung kitang-kita po, oh, saradong-sarado pa rin yung ating thermostat valve. Kaya pala ang reklamo ni attorney, no, nag-overheat siya. Oh. Ayan, hanggang ngayon, sarado pa po yung ating thermostat valve. Oh. Kaya kung ganito ang mangyayari sa inyong thermostat valve, mag-overheat kayo. So, nasa 88 degrees na po tayo. 89. No? Malapit na. 10 na lang, 11 degrees na lang ay kukulo na, mag-overheat na ang ating sasakyan, ang ating radiator. So, ayan. Okay, ako nga, naiinita na eh. Okay, tataas ko to. 88 degrees, ito na yung nangyayari sa ating radiator. Mainit na yung coolant o yung tubig. So, ito ay pa-overheat na. Hindi pa po bumubukas yung ating thermostat. Ayan, 93 na po tayo. 92. So, pagdating ng 100 degrees Celsius, boiling point na po yun ng tubig. Boiling point na yun ng coolant. So, 90, 89, 90. Ngayon, titignan natin. Oh, hindi pa rin po siya nakabukas. Kita ba, RJ? Oh, sarado pa rin po siya. Ha? Ngayon, ibabalik ko po ulit. Tingnan natin kung saan talaga siya bubukas na temperatura. Malapit na pong kumulo yung ating tubig. 93 na siya. Naiinitan na rin po ako. Nadadarang na yung kamay ko dito sa steam. Tignan natin kung bumukas na yung ating thermostat valve. Ito pong thermostat valve na ito po ay yung nakakabit doon sa Everest. Ayan. Mga kapatid, saka lang po siya bumukas nung ito po ay nasa 92 or 93 degrees Celsius. Ayan po. Dito lang po siya bumukas. Kaya po ang nangyari, nag-overheat na po talaga yung cooling system ni attorney. At ayan, makikita nyo po, unti-unti na siyang bumabalik, sumasara. Kaya po, mataas na yung temperatura. Ngayon, kapag ibinalik ko ulit ito, dito ay saka lang ulit siya, kita ba? Nakasara, no? Ayan, o, tingnan mo. So, ayan po, nakasara, o. So, pag ibinalik ko ulit ito dito, saka lang po ito bubukas. Ayan. Ayun, bumukas kagad, o. Bumukas po siya sa, ayan, 94 degrees Celsius. Bumukas po yung ating thermostat. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid,
sira po talaga itong thermostat valve na ito. Dahil bumubukas siya sa 90 degrees Celsius, which is pa-overheat na po ang inyong engine. Ay, nako, mabilis naman palang lumamig to mga kapatid eh. So ayan, ito po talaga yung defective dun sa Ford Everest ni Fiscal Prado. Magpapabili na po tayo sa Fordland para makasigurado tayo na genuine, original yung piyesang mabibili natin para sa mga Ford na mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po. Sana po ay muling nakatulong sa inyo ang vlog na ito. At kung ito po ay sa tingin nyo lalo pang makakatulong sa karamihan, kung maaari po sana paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.